Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin ngayon, manatili pong nakatuon ang ating pansin sa ating banal na layunin. Kapag ang isang tao ay inatangan ng mahalagang misyon o gawain, yung nag-atang sa kanya ay umaasa na pagtatalagahan niya ang gawain at hindi siya mawawala sa focus. Sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia na dumadaan sa mabigat na pagsubok, may mahalagang gawaing ibinigay ang Diyos sa lahat ng mga tunay na iglesia ni Kristo na nagmamahal sa iglesia. Hindi ang layunin natin ay sirain ang iglesia o magtatag ng bukod na samahang pangrelihiyon o hiwalay na iglesia, gaya ng ginawa ng ibang grupo na naligaw na ng landas. Ang gawaing ibinigay sa atin ng Diyos ay upang ipagsanggalang ang iglesia mula sa anumang bagay o sino mang sumisira dito, mula man sa labas ng iglesia o sa loob, hanggang sa dumating ang panahon na ibabalik na ng Diyos ang iglesia sa dati nitong kalagayang maayos at banal, na ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay muling magkakasama-sama sa pag-aalay sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod sa Kanya at mahanda sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Batid po ng Panginoong Diyos ang naging pagsisikap nating lahat mula nang tayo ay tawagin sa iglesia na ipagsanggalang iglesia at mapanatili ang ating pananampalataya. Gayunpaman, noong ipahintulot ng Diyos na masuong tayo sa kasalukuyan nating kalagayan, tinanggap natin ito bilang kalooban ng Diyos. Kaya namamalagi po ang ating banal na layunin na ipagsanggalang ang iglesia at maingatan ang ating kahalalan. Hindi po tayo dapat mawala sa focus sa gawaing ito na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, para hindi po tayo magambala ng anuman o ninuman. Dapat po tayong matuto mula sa naging karanasan ng unang bayan ng Diyos, ng Israel, sa panahon ng kanilang mahabang paglalakbay sa ilang, sa loob ng 40 taon patungo sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos, pagkatapos nilang mapalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ano po ba ang dapat na naging focus ng unang bayan ng Diyos na siyang layunin niya nang ilabas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto? Basahin po natin ang nakasulat sa Exodo sa 3:7-8. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapag-atag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing yaon sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Ang binasa po natin ay tungkol sa naging kalagayan ng Israel noong sila ay nasa Ehipto. Noon pong bumangon ng isang bagong hari o paraon na hindi kumikilala kay Jose, na anak ni Jacob. Hindi lamang inatangan ang bayan ng Diyos ng mabigat na pasan ng kanilang mga tagapag-atag o slave driver, kundi hinadlangan sila sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Kaya ano po ang ginawa ng Diyos? Upang palayain ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin
at pang-aapi para malaya silang makasamba at makapaglingkod sa kanya. Inutusan po niya si Moises na pangunahan ang kanyang bayan sa paglabas sa Ehipto at dalhin sila sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Sa makatuwid, inaasahan ng Diyos sa Israel na ituon nila ang kanilang pansin sa katuparan ng pangako ng Diyos, kaya sila inilabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto upang marating nila ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, yun nga ang Kanaan, at doon ay malaya nilang maisagawa ang paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Marami rin po sa atin ng biglang nahadlangan sa pagtupad ng karapatan nating maglingkod at sumamba sa Diyos nang tayo ay itiwalag ng hindi makatarungan. Magpahanggang ngayon ay merong mga ginigipit at pinag-uusig. Sa katunayan, sa loob ng mahabang panahon, ginamit ng mga nang-uusig sa atin ang lahat ng kanilang paraan at resources ng iglesia upang hadlangan ang ating ginagawang pagsamba. Itong EGM. Nais nilang ipagkait sa atin ang tungkuling bigay ng Diyos sa atin na sumamba at maglingkod sa Kanya. Sapagkat ang paniniwala nila, wala na tayong karapatang sumamba. Wala na tayong karapatang maglingkod dahil itiniwalag na nila tayo. Kaya tulad ng inasahan ng Diyos sa Israel, dapat po nating ituon ang ating pansin sa ating layunin na makita ang pagpapanumbalik ng Diyos sa iglesia sa landas ng katwiran upang maibalik natin ang kalayaang maglingkod at sumamba sa Diyos tulad ng dati. Ngayon kasi hindi tayo nakakapasok sa mga gusaling sambahan. Kaya eto tayo sa ating EGM. Pero sa awat tulong ng Panginoon Diyos, naman natin, tinatanggap ng Diyos ang ating pagsamba. Subalit, nilulunggati natin yung dating kalagayan ng iglesia na magkakasama ang mga magkakapatid na tumutungo sa bahay-sambahan upang sumamba at malayang maglingkod sa Diyos. Ano po ba ang nangyari sa Israel sa panahon ng kanilang paglalakbay patungo sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila? Basahin natin ang nakasulat dito sa Exodo rin, sa 14:9 hanggang 12. At hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng lahat ng mga kabayo at ng karo ni Faraon, at ng kanyang mga taong mangangabayo, at ng kanyang hukbo, at inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Pihahirot sa tapat ng Baal-Zephon. At nang si Faraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. At sila'y natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Batay po sa nabasa natin, nang ang bayan ng Diyos ay malapit ng makalaya, sapagkat ang totoo naman ay napilitan si Faraon na sila'y palayain. Dahil nga, nagpadala ang Diyos ng 10 salot sa Ehipto para parusahan
ang mga Ehipsyo sa ginagawa nila sa Israel o sa bayan ng Diyos. Kaya pumayag yung Faraon na ilabas ni Moises ang bayan. Pero nagbago ang kanyang isip. Pinahabol niya, pinatugis niya ang mga Israelita. Kaya nung sila ay nagipit, yung mga Israelita, sila ay natakot. Ngunit napansin po ba ninyo ang kanilang unang reaksyon? Agad silang humibig, katumbas ng nanalangin sa Panginoon upang humingi ng tulong sa Kanya na siya namang talagang dapat nilang gawin. Ngunit anong sumunod na ginawa nila? Na naghayag na sa kabila ng kanilang tamang paunang reaksyon, naging out of focus sila. Nawala ang pansin doon sa lupang pangako, nawala ang pansin doon sa malaya silang makasasamba at makapaglilingkod dahil sa matinding takot. Sinimulan nilang sisihin si Moises sa paglabas sa kanila sa Ehipto. Sabi nila, lalong mabuti sa kanila ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa sila ay mamatay sa ilang. Mga kapatid, nung sinimulan tayong gipitin ng mga nang-uusig sa atin, ang una nating ginawa ay dumaing din sa Panginoon. Sa katunayan ay nagsimula tayong magsagawa ng mga pagpapanata kasama ng mga defenders, ng mga naninindigan. Nagpatuloy tayo sa ating mga paglilingkod at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga EGM. At nakatuon ang ating pansin sa paglalantad o paghahayag ng masasamang gawain ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia, at naniniwala tayo na sa paggawa natin ng tama, agad ibabalik ng Diyos ang iglesia sa dati nitong maayos at malinis na kalagayan. Gayunpaman, tulad ng mga tao ng Israel, marami sa atin ang nagsimulang nawala ng focus, nagbago ng landas. Kasi inaasahan nila, sandali lang, yung problema sa iglesia. Bumangon yung krisis dahil sa katiwalian ng mga tagapanguna sa iglesia, inaasahan nila matatapos agad yun. Mawawala yung mga gumagawa ng kasamaan sa iglesia, hindi nagkaganon. Tumagal ang problema, lumubha pa. Ang katunayan itong ating EGM ay 10 taon na. Pero bago pa ito, bumangon na ang mga suliranin sa iglesia. Pagkamatay ng kapatid na Eranio Manalo. Pero yung ibang mga tumindig para ipagsanggalang ang iglesia ay naiba ang focus. Yung iba ay ang pinagtuunan ng pansin yung paghihinala at paghuhusga sa kapwa nila defenders. Nagkahiwa-hiwalay ang grupo ng mga defenders. Bakit? Sapagkat yung iba, natuon ang pansin sa kanilang sariling agenda. Meron palang sariling hangarin na ang binibigyang kasiyahan yung sarili at hindi ang kapakanan ng iglesia. Hindi ang kapakanan ng mga kapatid na naninindigan. Ang iba nga ay pumupuna na at sinisisi na ang buong iglesia sa mga maling gawa ng kasalukuyang mga tagapanguna at mga ministro sa iglesia. At sinasabi nila na hindi na sa Diyos ang iglesia. Na ang iglesia ay lubos ng natalikod. Mga kapatid, ang tumalikod yung gumawa ng masama. Ang tumalikod yung mga natangay nila na ngayon ay nagtatakwil sa atin. Pero tayo, kasama ng marami pang mga kapatid na nasa talaan pa, na naninindigan sa tama
alam ang maling nangyayari sa iglesia, hindi sumusunod sa mali, mga kapatid, namamalaging buo ang iglesia. Hindi nasisira, hindi nawawasak ang iglesia. Kung ngayon man ay nasisira ang imahe ng iglesia dahil yun sa mga maling ginagawa ng kasalukuyang mga tagapanguna. Hanggang ngayon napakaraming mali na ginagawa ang kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia na sumisira sa imahe ng iglesia, pero hindi pa rin nangangahulugan na natatalikod na, nawawasak na ang iglesia. Dagdag pa rito, may mga kapatid na dahil sa pag-uusig at bantang pagtitiwalag ay humangga sa pagbubulag-bulagan. Pumipikit na lang sila o hindi na lang nila pinapansin ang anumang anomalya o katiwalian na nakikita nila sa iglesia. Ang ilan, dahil sa galit at pagkainip, huminto na sa pagsasanggalang sa iglesia at sa katotohanan na tinanggap natin sa iglesia. Ang masama pa, tulad ng mga tao ng Israel, may ilan na nagsabi, marahil ay mas mabuti pang nakiisa na lang kami sa mga ginagawa ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia upang matigil na lang yung panggigipit at pang-uusig sa amin. Mga kapatid, ano pa ang nakaagaw ng pansin ng Israel kaya nawala sila sa focus sa mga pangako ng Diyos sa kanila? Basahin natin ang nakasulat dito naman sa Exodo, sa 16, 2-3. Babasahin din po natin yung nakasulat sa 17 at 3. Ganito ang nakasulat. At inupasala ng buong kapisanan ang mga anak ni Israel, si Moises at si Aaron sa ilang. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. At ang bayan ay nauhaw at inupasala ng bayan si Moises at sinabi, bakit mo kami isinampa rito mula sa Ehipto upang patayin mo kami sa uhaw at ang aming mga anak at ang aming mga kawan? Ano pa ang nakaagaw ng pansin ng Israel kaya nawala sila sa focus sa mga pangako ng Diyos nung sila ay nakaranas ng gutom at uhaw? Nagreklamo sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila na mas mainam pa raw na nanatili sila sa Ehipto dahil mayroon silang nakakain doon at naiinom. Kaya sa halip na alalahanin ang maraming himalang ginawa ng Diyos sa harap mismo ng kanilang mga mata at ang kanyang mga pangako sa kanila, hinayaan nila ang kanilang sarili na madaig ng mga alalahanin sa buhay. Nakatuon ang pansin nila sa material na bagay. Hindi dun sa pangako ng Diyos. Hindi dun sa malaya silang makasasamba at makapaglilingkod sa Diyos. Ang iniintindi yung tiyan, yung gutom. Dahil doon inupasala yung sugo si Moises. Mga kapatid, magsuri rin tayo sa ating sarili. Maaring ilan ay nawawala na rin sa focus dahil sa nararanasan nilang mga suliranin sa personal na buhay, lalo na ang suliraning bumabagabag sa iglesia. Maaring ang iba ay nababagabag at napagtatagumpayan ng mga problema sa pamilya, problema sa kabuhayan at kalusugan. Kaya itinatanong nila sa Diyos kung bakit nagdarana sila ng gayon
samantalang naninindigan silang matatag sa panig ng katotohanan. Ang gayong mga kaisipan at reaksyon ay maaaring maghatid sa kanila sa pagdurusa tulad ng nangyari sa unang bayan ng Diyos. Dahil nga sa hindi naman nakatuon ang pansin nila doon sa lupang pangako at sa banal na layunin ng Diyos, kaya sila inilabas sa Ehipto, ano ang malaking kasalanang ginawa ng bayang Israel sa paningin ng ating Panginoon Diyos? Dito natin babasahin sa Exodo sa 32, 1 hanggang 6, ganito po ang ating mababasa. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagpisan ang bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, "Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung ano nangyari sa kanya." At sinabi ni Aaron sa kanila, "Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin." At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nasa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo. At kanilang sinabi, "Ang mga ito ang maging iyong mga Diyos, o Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto." At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyaon. At itinanyag ni Aaron at sinabi, "Bukas ay pista sa Panginoon." At sila'y bumangong maaga ng kinabukasan at naghandog ng mga handog na susunugin. Ano po ang malaking kasalanang ginawa ng unang bayan ng Diyos? Dahil nga nawala na sila sa focus, nainip sila sa pagbalik ni Moises mula sa bundok ng Sinai para tanggapin ang 10 utos ng ating Panginoon Diyos sa kanila. Nagpasya silang bumuo ng sarili nilang paraan ng pagsamba sa Diyos, sa pamamagitan ng paggigiit kay Aaron, na igawa sila ng mga Diyos na mangunguna sa kanila. Ano naman ang ginawa nitong si Aaron? Naghulma ng gintong guya. Sa makatwid, gumawa ng guyang ginto na yon ang kanilang Diyodyusin. Kaya naman ang kanilang pagkainip kay Moises ay umakay sa kanila para mawala sa focus. At ang kanilang pagiging wala sa focus ay umakay sa kanila sa maling paraan ng pagsamba, na isang napakalubhang pagkakamali, yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, na nagpaalab ng galit ng Diyos laban sa kanila. Ano ang lalong masama na naging aksyon nila? Yung natutunan nilang paraan ng pagsamba sa Diyos, yung katotohanang tinanggap nila mula sa sugo ng Panginoon Diyos, tinalikuran nila yon. Bawal na bawal ang gumawa ng larawan na niluluhuran at paglilingkuran. Kasama sa 10 utos yun eh. Pero ginawa nila. Bakit? Nainip nga kasi sila doon sa pagbabalik ni Moises na sugo ng Diyos sa kanila noon. Nakalulungkot na natiling matigas ang kanilang ulo sa buong panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang.
Mga kapatid, hindi po ba totoo na sa ngayon may mga bumaling na sa mga maling doktrina? Nagparehistro pa ng kanilang sariling assembly o sariling iglesia na may bagong pangalan na kasing sama o katumbas ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Tulad ng mga tao ng Israel, naniwala pa rin sila na ang kanilang ginagawa ay para sa Diyos. Sa Diyos nila iniuukol yung kanilang pagsamba't paglilingkod. Gayong ang mga aral na sinusunod nila ay iba na sa itinuro ng sugo. Ni ang sugo nga hindi na nila kinikilala. Para sa kanila ang sugo ay inspirasyon na lang nila. Hindi dapat makontento raw o magkasya ang mga kaanib sa iglesia doon sa mga aral na tinanggap ng sasugo at sa kapatid na Eranio Manalo. Kasi nga, meron na silang ibang kinikilala na sugo, na tagapangaral, tagapagpaliwanag ng Biblia. Mga kapatid, oo't pinagpahinga ng Diyos ang sugo at ang kapatid na Eranio Manalo. Pero yung mga salita ng Diyos, hindi nawawala yun. Hindi nababago yun. Kung ano yung katotohanan ng tinanggap natin sa mga naunang namahala sa atin, namamalagi yun. Yun yung bumabakod sa iglesia. Kaya tunay ang iglesia ni Kristo dahil nababakuran ng mga tunay na aral. Paano nga? Sinisira, pinipinsala ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia. Sila lang ang nasisira. Yung kanilang kaugnayan sa Diyos. Pero yung nanghahawak sa mga aral ng Panginoon Diyos, namamalagi yun sa harap ng Diyos, tunay na mga iglesia ni Kristo. Bakit ba yung iba nagtatag na ng sariling assembly? Nainip sila sa solusyon na inaasahan nila sa Diyos. Iniisip nila kung hindi nagtagal ang problema sa iglesia, ay hindi mangyayari yung pagkahiwa-hiwalay ng mga grupo, ng pagtatatag ng sariling paraan ng paglilingkod. Parang yung Israel. Kung hindi nainip kay Moises, sa pagdating ni Moises, hindi sila gagawa ng Diyos-Diyusan. Mga kapatid, mabuti ba yun? Na dahil sa pagkainip sa aksyon ng Panginoon Diyos ay magpapasya na tayo ng iba doon sa inaasahan ng Diyos? Ano ba naging pasya ng Diyos sa mga nawala sa focus? Kaya napagtagumpayan sila ng mga pagsubok. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa bilang sa 14:26 hanggang 30. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanang ito na nag-uupasala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-uupasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Sabi ng Panginoon, tunay na kung paanong sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. At yaong lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan, na bilang mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Heponi at si Josue na anak ni Nun. Ano po ang naging pasya ng Diyos sa mga nawala sa focus? Kaya napagtagumpayan sila ng mga pagsubok, nagpasya ang Diyos, hindi sila papasok sa lupang ipinangako niya sa kanila.
Marahil ang iba ay nagtataka kung bakit ipinahintulot ng Diyos na maglakbay ang kanyang unang bayan sa ilang at dumanas ng iba't ibang pagsubok na nagdulot sa kanila ng mahirap na buhay at paglalakbay sa disyerto sa loob ng 40 taon. Maaring isipin ng iba, kung hindi sila nalagay sa ganong kahirap na sitwasyon, hindi sana sila mawawala sa focus. Ganun din naman ang nangyayari ngayon. Ang iba, marahil ay nagtataka at nagtatanong, bakit nagtatagal ang mga problema sa iglesia? Bakit hindi agad tinapos ng Diyos ang mga suliraning bumagabag sa iglesia? Kung nilunasan ng Diyos ang mga bumangong problema sa iglesia agad, sa maikling panahon, payapa tayo sa iglesia, sama-samang sumasamba at naglilingkod. Kaya ang susunod nating tanong, bakit po itinulot ng Diyos na ang kanyang unang bayan ay makaranas ng mahirap at masuliraning paglalakbay sa ilang sa loob ng 40 taon? Tingnan ninyo, nakasulat sa Deuteronomio sa 8:2 hanggang 3, ganito ang sinasabi. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Bakit po itinulot ng Diyos ang kanyang unang bayan na makaranas ng hirap sa buong panahon ng paglalakbay nila sa ilang? Nais ng Diyos na matuto silang magpakumbaba. Kaya mahalaga yung kababaang loob. Kabaligtaran ng pagmamataas, yung labis na pagkilala sa sarili. Ang hinahanap ng Diyos, kapakumbabaan. Ano pa ang dahilan at ipinahintulot sila ng Diyos na dumaan sa ganong kalagayan? Upang sila'y subukin, upang malaman kung ano ang nasa kanilang puso, kung patuloy nilang gaganapin ang kanyang mga utos sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan. Nais ng Diyos na maniwala sila sa Kanya at sa kahalagahan ng Kanyang mga salita. Sa kasamaang palad, marami sa mga Israelita ang nabigo sa pagsubok na ibinigay ng Diyos. Kaya pinagbawalan sila na makapasok sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kabila ng maraming taon ng pagtitiis na kanilang naranasan. Ang totoo, yung orihinal na lumabas sa Ehipto, 2 lang ang nakapasok sa lupang pangako. Si Josue at si Caleb. At yung mga pumasok na mga kabataan, yung mga ipinanganak na sa panahon ng paglalakbay, 20 taon pababa. Sila yung nakapasok sa lupang pangako. Pero ang iba pa, nalipol sila sa panahon ng kanilang paglalakbay dahil sa katigasan ng ulo. Kaya anong dapat nating gawin upang manatili tayo sa focus? Hanggang sa matupad ang ating banal na hangaring makita ang iglesia na makabalik sa dati nitong maayos at malinis na kalagayan. Dito rin po sa Deuteronomio 8:6 hanggang 8, ganito ang nakasulat.
At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain na lupain ng mga batis at tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok, lupain ng trigo at ng sebada at ng puno ng ubas at ng puno ng igos at ng mga granada, lupain ng mga puno ng ulibo at ng pulot. Ano po ang dapat nating gawin upang manatili tayo sa focus hanggang sa matupad ang ating banal na hangaring makita ang iglesia na makabalik sa dati nitong maayos at malinis na kalagayan? Inasahan ng Diyos sa Israel noon, natuparin nila ang mga utos ng Panginoon Diyos, lumakad sila sa kanyang mga daan at matakot sa kanya. Napakahalaga ng banal na takot sa Diyos. Ang banal na takot, pagsunod. Ang may banal na takot, may nakakakita o wala. Sinusunod niya yung aral. Sinusunod niya yung utos. Bakit? Alam niyang nakatingin ng Diyos eh. Maraming kaanib sa iglesia ngayon. Pangunahin yung kasalukuyang mga tagapanguna, wala nang takot sa Diyos eh. Ginagawa na kung anong maibigan nila. Hindi na ang Diyos ang isinasaalang-alang, wala na sa focus. Kinakaladkad ang iglesia kung saan-saan. Rally rito, rally ron. Yan ba ang paghahanda sa lupang ipinangako ng Diyos, sa bayang banal, sa mga iglesia ni Kristo? Hindi ba dapat yung kapakanan ng iglesia, yung mga gawain banal sa iglesia, yun ang dapat pinagtutuunan ng kasalukuyang pamamahala at doon dapat inaakay ang mga kapatid? Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit kaming mga ministro ng AGM, kung ano lang yung aral ng Diyos. Yan ang itinuturo namin sa inyo. Hindi namin kayo ililigaw. Hindi namin kayo tuturuan ng mga aral na hindi itinuro ng sugo. Yung iba, bakit naman nawala sa focus? Ano ang nakapagpabago ng kanilang isipan para halos bumitiw na sa kanilang pagka-iglesia ni Kristo? Talikuran na ang kanilang pagka-iglesia ni Kristo. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Awit 22, 1 hanggang 2, 7 at 8. Babasahin natin sa ang salita ng Diyos. Ganito ang sinasabi. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kay layo niyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Diyos ko, araw at gabi, tumatawag ako sa inyo, ngunit hindi niyo ako sinasagot, kaya wala akong kapahingahan. Bawat makakita sa akin ay nangungutya at iiling-iling na nagsasabi, hindi ba't nagtitiwala ka sa Panginoon? Bakit hindi kanya inililigtas? Hindi ba't nalulugod siya sa iyo? Bakit hindi kanya tinutulungan? Ano dahilan naman ng iba? Kung bakit nawala sa focus? Kung bakit napababayaan na ang kanilang pagka-iglesia ni Kristo? Sapagkat nakaranas sila ng gaya ng naranasan ng lingkod ng Diyos na si David. Ang pagkakaiba lang, si David, bagaman nakaranas nito, ay bumalikwas ng hawak sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ano naranasan ng lingkod ng Diyos na si David? Kaya ang sabi niya, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kayo malayo sa akin?
Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo ako tinutulungan. Araw-gabi tumatawag ako sa inyo, ngunit hindi niyo ako sinasagot. Kaya wala akong kapahingahan. Ano pa ang nagpalubha sa gayong kahabag-habag niyang karanasan? Sabi ni David, pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Kinukutya, iiling-iling. Sabi nila, nagtiwala ka sa Panginoon, hayaang iligtas ka niya. Kung talagang mahal ka niya, darating ang kanyang saklolo. Sa makatuwid, nakahanap ng paraan at dahilan ang mga umuusig sa kanila para sila ay kutyain. Yan naman ang karanasan ng iba. Sa ating bahagi, ang ating pananampalataya sa pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan ng kanyang bayan sa mga huling araw, hindi po natitinag yun. Namamalaging hindi pinababayaan ng Diyos ang iglesia. Ngunit ang iba ay nababagabag at nalilito pa rin sa mga problema at kaguluhan sa kanilang personal na buhay. Maaring yun ay pinansyal, may kaugnayan sa trabaho, may kaugnayan sa pamilya, may kaugnayan sa kalusugan. Mga kapatid, kung tayo man ay nakararanas ng maraming tiisin sa buhay na ito, dapat bang pagdudahan na natin ang magagawa, ang kapangyarihan, ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako sa iglesia? Dapat pa nating ipagtaka kung tayo nagtitiis ng maraming pagsubok? Ano ba ipinaaalala sa atin ng mga apostol pagka nawawala na tayo sa focus? Pagka natatangay na tayo ng mabibigat na mga suliranin sa buhay? Pagka yung problema sa iglesia ay nagtatagal at lumulubha pa? Ano ang ipinaalala sa atin ng mga apostol? Pakinggan nyo ang pahayag ni Apostol Pedro dito sa unang Pedro 4:12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Huwag nating kalilimutan ang katotohanan ito. Narinig natin ito sa sugo. Narinig natin ito kay kapatid na Eranya Manalo. Malinaw na nakasulat sa Biblia. Huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Hindi ba mabigat at hindi pangkaraniwan na tayong nagmamahal sa iglesia at naninindigan sa pagtatanggol sa iglesia at sa katotohanan ang mga inusig ng mga tagapanguna, ng mga ministro, maging ng mga kapatid sa iglesia at ng mga mahal natin sa buhay? Hindi po ba't mabigat at hindi pangkaraniwan na sa kabila ng ating determinasyon na manghawak sa katotohanan, nakararanas tayo ng iba't ibang uri ng mga suliranin at mga pagsubok sa buhay? Pero magkagayunman, ano ang dapat nating maramdaman? O ano ang dapat nating maging reaksyon sa harap ng mabibigat at hindi pangkaraniwang pagsubok na dinaranas natin? Sinabi ng mga apostol, maggalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo. Bakit tayo dapat magalak sa kabila ng mabibigat at hindi pangkaraniwang pagsubok na ating dinaranas? Sinabi rin ng Biblia, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Dapat po nating tandaan, mga kapatid, naglalakbay lang tayo.
Nakikipamayan lang tayo sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. Kaya, sa halip na manghina ang loob, sa halip na mawala ng pag-asa, sa halip na isuko ang pagkaiglesia ni Kristo, saan natin dapat ituon ang ating pansin upang hindi tayo panghinaan ng loob sa pagharap sa marami at mabibigat na pagsubok na ating dinaranas. Dinggin ninyo, nakasulat dito po sa Ikalawang Korinto sa 4:16 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Mga kapatid, iwasan po natin na ituon o ipako ang pansin natin sa mga negatibong bagay, tulad ng labis na pag-aalala sa mga bagay sa buhay na ito. Ang hihinain lang ng mga ito ang ating loob. Pipigilan tayo sa pagtataguyod ng ating banal na hangaring makitang maibalik ang iglesia sa landas ng katwiran at maligtas sa araw ng paghukom. Sa halip, dapat nating ituon ang ating pansin, hindi sa mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi sa mga bagay na di nakikita. Ano ba yung mga bagay na hindi nakikita na ipinangako ng Diyos sa Iglesia ni Kristo? Yung paninirahan sa bayang banal. Yun ang katumbas ng lupang ipinangako sa Israel. Pero yun, hindi sa lupang ito. Itong bayang banal, doon sa langit yun. Pamalagi ang tahanan yon ang mga maliligtas. Doon tatamuhin yung walang hanggang buhay, yung buhay sa piling ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Bakit sa mga bagay na hindi nakikita natin dapat ituon ang ating pansin? Sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay pang walang hanggan at walang katulad. Kapag doon natin itinuon ang ating pansin, ang ating focus, hindi tayo panghihinaan ng loob. Masasabi rin natin yung sinabi ni Apostol Pablo, hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagaman humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Hindi ba totoo yan sa marami sa atin? Nanghihina ang ating katawan. Tumatanda tayo, nagkakasakit. May mga bagabag, may suliranin. Pero pagka nakatuon ang pansin natin doon sa mga pangako ng Diyos, hindi hihina ang ating espiritu, ang ating pagkataong loob, ang ating pananampalataya. Anong magiging turing natin sa mabibigat na mga suliranin at pagsubok sa buhay? Sabi ni Apostol Pablo, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya yung pagmamahal natin sa iglesia, pagmamalasakit natin sa iglesia, pagtatanggol, pagtatapat sa iglesia, pag-iingat sa ating pananampalataya, lahat ng yon, namuhunan man tayo ng hirap, hindi masasayang yun. Sapagkat pakikibahagi natin yun sa mga hirap ng Panginoong Hesukristo para sa iglesia.
naghirap ang ulo ng iglesia, meron tayong bahagi para maging karapat-dapat tayo sa muling pakikisama sa Kanya sa pagdating ng araw ng pagliligtas. Kaya patuloy po tayong umasa sa Diyos sa pamamagitan ng laging pananalangin habang matiyaga tayong naghihintay sa Kanyang lubos na pagkilos para sa kapakanan ng iglesia. Ipangako ng Diyos, ipangako natin sa Diyos, pakamamahalin natin ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo po ay mananalangin. Mahabaging Diyos, salamat po sa pakikisama mo sa pagsamba namin. Habang nakikinig kami ng iyong mga aral, kinikilos mo ang aming mga puso para lalo naming pakamahalin ang iglesia, pagtapatan ang pagsunod sa iyong mga aral, pagtapatan ang paglilingkod at pagsamba sa iyo. Ama, salamat. Hindi mo iniiwan ang mga lingkod mong nagkakatipon ngayon. Itinakwil man kami ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia, ng mga kapatid at ng iba naming mga mahal sa buhay. Subalit palibhasa, hindi mo kami itinatakwil. Ikaw po ang tunay na nagmamahal, nagmamalasakit sa amin. Hindi kami pinanghihinaan ng loob sa anumang pag-uusig at mga pagsubok na nararanasan namin. Maaari po ba, Ama, hanggang sa amin ang kamatayan o hanggang sa pagparito na ng iyong bugtong na anak, mamalaging ikaw ang kasama namin, nag-iingat at nagliligtas sa amin. Kaya bago kami matapos sa aming panalangin, may mga idinaing na sa iyo ang mga lingkod mong dumadalo ngayon. Maari po ba, Ama, lubusin mo ang iyong pakikisama, ibaba mo pa ang iyong kapangyarihan sa lahat ng mga dumadalo. Haplusin mo ang aming puso, ang aming buong pagkatao. Palakasin mo pa kami sa pananampalataya at pag-asa para kailanman hindi ka namin talikuran. Ama, salamat ng marami. Salamat ng marami. Pinag-aalab mo ang aming pananampalataya. Pangako namin sa iyo, magpapatuloy kami anumang pagsubok ang ipahintulon po pang maranasan namin. Hindi ka po namin tatalikuran. Panginoong Hesukristo, sa iyo man, nagpapasalamat kami dahil lagi mo po kaming binabantayan para wag kaming maligaw, wag kaming mawalay sa iyo. Inaalagaan mo kami, binabantayan mo po kami sa tuwi-tuwi na tinatanglawan ng aming puso't isipan. Dagdagan mo pa po ang aming pananampalataya. Ipakiusap mo sa Ama ang mga may mabibigat na suliranin, ang mga may karamdaman sa mga dumadalo ngayon at sa aming mga mahal sa buhay. Hawiin mo, lunasan mo po ang lahat naming mga bagabag. Magpagaling ka sa aming karamdaman upang ang lakas at buhay namin magugol pa namin sa paglilingkod sa iyo at sa Ama. Ama, lubos ang aming pagsampalataya, tinanggap mong aming pagsamba, iginawad mo po sa amin ang iyong mahalagang basbas. Hinihiling namin ang lahat sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na amin pong tagapagligtas. Amen.